Dear Max FM. Dear Max FM with DJ Chili. Dear Max FM. Ang pag-ibig parang kamatayan. Hindi mo alam kung kailan dadating. Pero ang kaibahan lang, ang pag-ibig kong dumating, papasayahin ka, papangitiin ka, papakiligin ka. Pero ang kamatayan, paiiyakin ka, paluluhain ka at sasaktan ka. Ako nga pala si Emmanuel, 36 years old. Taga Ninoy Aquino, Sultan Kudarat. Para sa akin, ang pag-ibig ay katumbas ng kamatayan. 14 years old lang ako nung nagkaroon ako ng boyfriend, si JR. Umabot ng 5 years ang aming relasyon. Pero sa hindi inaasahang pangyayari, nadisgrasya siya sa motor at namatay. Nung nasa college na ako, nakilala ko naman si Polion. Dahil sa sobrang kabaitan niya at sobrang efforts kong manligaw talaga. Kaya napa-oo ako. Pero ang aming relasyon, umabot lang ng 6 months. Dahil nalaman kong may asawa at anak na pala siya. Pero nakakalungkot doon, binubugbog pala niya ang asawa niya. Kaya pinakulong si Polion. Nalaman ko na lang din ng ilang buwan na nagpakamatay sa loob ng kulungan si Polion. Makalipas ang 2 taon, muli akong umibig kay Renji, isang security guard. Sobra naming mahal ang isa't isa. Until we decided na mag-live-in. Hanggang nakapagtrabaho ako sa isang mall sa Jensen. At staying stronger pa rin ang relasyon namin. Pero isang gabi, sa pagkakaalala ko, December yun. Dahil midnight sale sa the mall. At dahil closer ako, kaya expected mga 1 a.m. na ako makakauwi. Pero ang pagod at puyat ko ng mga oras na yun ay nawala nang naabutan ko sa kwarto namin na nagla-lovemaking si Renji sa isang boardmate namin. Itago na lang natin sa pangalang Chloe. Si Chloe ay high school classmate ko. But we're not close since before. Even pa naging boardmates pa kami. Si Chloe naman ay may boyfriend at nagli-live-in din sila. Workmate ko din ang live-in partner niya. In fact, mas close pa ako sa boyfriend niya kaysa sa kanya. Dahil sa sobrang galit ko, nagwala ako sa boarding house. At nakita ko pang may bote ng alak sa mesa na iniinom nilang dalawa. Dahil sa galit ko, hinampas ko sa ulo si Chloe gamit ang bote. Dali-dali namang tumakbo si Renji. Itinakbo ni Renji si Chloe sa labas. Pero bago pa siya nakababa sa hagdan, naihampas ko sa likod ni Renji ang paa ng mesa. Hindi ko alam kung bakit ganun na lang ako kalakas that time. Tumakbo sila palabas at ako naman humahagulhol sa iyak. Wala pang 1 oras, bumalik sila kasama ang mga pulis. Pinablatter pala nila ako sa Papawan Police Station. Ako pang nasaktan at niloko, pero ako pang pinablatter. Hindi pala raw valid na gawing rason na niloko ako dahil hindi naman kami kasal. Kaya humingi ako ng tawad at nakiusap na iurong ang demanda. Pumayag sila na hindi ako ikulong. Pero dapat daw bayaran ko
ang mga gastusin sa pampagamot sa sugat nila. Maging sa boarding house namin na 2 months advance na binayaran ko, sila ang tumira at pinaalis ako. Samantalang nalaman ng boyfriend ni Chloe ang nangyari. Naglaho na lang siya na parang bula. Hindi na nagpakita. Maging sa trabaho. Dala-dala ko. Sobra akong nadurog sa ginawa nila sa akin. Ilang buwan ko ding dala-dala ang sakit. May mga panahong halos gusto ko nang magpatiwakal. Pero sa paglipas ng panahon, alaala at bangungot na lang siya ng kahapon. Dumaan ang mga taon and I have totally moved on. Hanggang nakilala ko naman si Wedo from Apopong. Nakilala ko siya sa isang dating app. Until sa nag-meet up na kami at naging mabilis ang pagsagot ko sa kanya. Dahil nakita ko namang sobrang sincere niya sa akin at religious pa. Which is plus points yung pagiging religious para sa akin. Pero kahit mag-on na kami, umuwi siya sa bahay nila sa Apopong. Ako naman sa downtown lang nagbo-board. Dahil sa pareho kaming sa mall nagtatrabaho, kaya madalas kaming sabay umuwi. Pero 3 months lang ang naging relasyon namin. Dahil agad din siyang kinuha ni Lord. Matagal na pala niyang tinatago ang iniinda niyang sakit. Napag-alaman ko na magana pala ang kidney niya. At yun ang sanhi ng pagkamatay niya. Sobra akong nasaktan. At parang ang nangyari sa akin ay paulit-ulit na lang. At sa pagkamatay niya, hindi man lang ako nakadalaw. Dahil kailanman, hindi niya ako naipakilala sa kanyang pamilya. Kaya sa puntod na lang niya ako dumalaw. Dumaan ulit na mga buwan pa. Nag-apply ako ng trabaho sa Davao. Dahil sa mga katrabaho at kaibigan ko, naging madali sa akin ang pag-move on. At sa Davao naman, nakilala ko si Ayan. Si Ayan yung taong unang kita mo pa lang. Huhusgahan mo na isang adik agad. Payat, maraming tattoo at nakakatakot tingnan. Pero kung magmahal, bigay todo. Malayong malayo sa iniisip ng mapanghusgang mundo. Pero nais kong ipaalala sa lahat na hindi porket maraming tattoo ay adik na. At bago pa man naging kami ni Ayan, inamin na niya sa akin na naging drug user siya before. Pero nagbago na siya after niyang nakalaya sa kulungan. Yung itsura at tingin ng mga tao sa kanya, hindi na mababago. Pero si Ayan, nagpatuloy sa buhay at talagang nagbago na. Nag-live-in kami at nabiyayaan kami ng isang anak. Nagkaroon siya ng sariling vulcanizing shop at nangangalakal din siya ng bote bakal. Ako naman nagtrabaho as a call center agent. Pero taong 2017, unang buwan pa lang ng taon, sinalubong na kami ng malaking problema. Walang awang pinagbabaril ng mapulis ang asawa ko habang nasa vulcanizing shop siya. Ito yung panahong nauso ang oplantokhang. At sa mga panahong yun, mas doble ang naging sakit na naramdaman ko. Dahil may anak kami. Dahil sa nangyari, umuwi na lang ako sa amin sa Sultan Kudarat. Pero dahil ina ako, kinakailangan kong magtrabaho. Kaya iniwang ko ang anak ko sa parents ko at nag-apply papuntang abroad.
Nagtrabaho ako sa Qatar. Kahit malungkot ang buhay sa abroad. Pero dahil sa anak ko, tiniis ko ang lahat. Hanggang sa mga ilang buwan ko na siyang na nasa abroad. May biglang nag-friend request sa akin sa Facebook. Familiar ang pangalan at mukha. Inaccept ko siya agad. At agad namang nag-video call sa akin. Nanligaw at agad ko naman siyang sinagot. Kaya nabigyan kami ng pagkakataong magkita at mag-usap. Si Renji. Oo, ang lalaking minahal ko. Pero niloko ako at pinablatter ako. Siguro nga dahil matagal na ding nangyari yun. Kaya wala akong naramdamang galit at sakit. Nagkakamustahan kami at napag-alaman ko nang hiniwalayan na siya ni Chloe. Nasa Manila na ito, nagtatrabaho. Siya din ay nagtatrabaho bilang security guard sa isang construction site. Humingi siya ng tawad sa akin. At ganun din naman ako sa kanya. Nakita ko naman ang sincerity ng pagsusorry niya. Bilang tao, sino ba naman ako para hindi magpatawad? Umabot ng 2 oras ang pag-uusap namin na hindi namin namalayan. Kahit saan-saan na lang umabot ang topics at ang pinag-uusapan namin. Pero di ko alam na yun na rin pala ang huli naming pag-uusap. August 2018. Nakita ko na lang sa timeline niya na mga post na nagpapaabot ng pakikiramay. Base sa mga comments na nabasa ko, namatay si Renji dahil sa dengue. Kahit hindi magandang ending ng love story namin, pero nagkaroon kasi kami ng closure. Kaya nasaktan din ako sa nangyari sa kanya. Ikinuwento ko ang buong story ko na isang kabayan na OFW din. Ang sabi niya, baka may sumpa daw ako na tinatawag mang buayahon. Kasi sabi niya, lahat daw naging karelasyon ko namamatay. Dahil yun, binubuaya raw ako. Hindi na rin bago sa akin ang term na buayawon or buayahon. Pero sa pagkakaalam ko, applicable lamang sa mga buntis o yung nanganganak. Pero patay na pagluwal. At dahil sa nalaman kong yun, takot na akong magmahal ulit. Lalo na't baka nasa pagkatao ko na ang sumpa. Ayoko nang may mamamatay. Pero mga kamaks, naniniwala ba kayo sa sumpa? O coincidence lamang ang lahat? Dapat pa ba akong magmahal ulit? Kung sakaling may bagong magpapatibok, pwede ba akong magmahal ulit? Please advise me. Hanggang dito na lamang. Please play my requested songs. Kung malaya lang ako, alipin ako. At yakap ang inyong kamaks, Emmanuel. Sing like no one is listening. Love like you've never been hurt. Dance like nobody is watching. And live like it is heaven on earth. Dear Max FM.
Dear Max FM with DJ Chini. Samahan si DJ Chini tuwing 1:00 hanggang 3:00 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes sa Dear Max FM. Dear Max FM with DJ Chini. Ipadala na ang sarili niyong kwento, matuto ng leksyon at gawin itong inspirasyon. Dear Max FM with DJ Chini.